tanang lugar. Bisan karon ko ng Ginoo na diri tapat nato, bisan asa na sa kalibutan na ang Ginoo kaysa Jeremias 23 versikulo 23. Matod pa, God is everywhere. So mo na bisan asa makaampo ta kay bisan asa naman ang Ginoo. Pero nay gitawag sa Bible nga divine visitation. Pagbisita sa Ginoo. Kasi pasabot ana. Nga sa matag adlaw ang Ginoo magpadayag sa iyang presensya nimo. Di lang ta kabantay o dili ta mangandam. Buti pasabot nga kinahanglan buntag sa iyo pa kung ampo kadaan sa Ginoo nga Ginoo. Kadain ko grasya na magkamatikod ko sa imong presensya. Kung sa may pasabot ang divine visitation, karabang na kay kasinatian na nilihok ang Ginoo nimo matag adlaw. Sampol, damo kay ibayad o kurente, nga nakabaylo ka sa imong silingan. Divine visitation na, kay gitabangan makasa, Ginoo, grasya na. Diba? Karon kita kay na nakabisit, nakaari ko ninyo. Diba, ako din ko Ginoo, pero nagdaog mensahe sa Ginoo. So, usa di ka divine visitation. Meaning to say nga, ang lihok sa Ginoo nato kada adlaw, divine visitation. Pagduaw sa Ginoo. Di ba buta magtagad ana kay ordinaryo maguna para nato, pero ang Ginoo naglihok sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Naggiya ka nato aron mahatod ta sa pagkamatarong. Sa Mateo 3 versikulo 3, si San Juan Apostol, magbubunyag brother, ingon siya, Mateo 3, versikulo 3. May nagsinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himo ang tulig ang iyang agianan. Wala inibanta sa buntag, Ginoo, tagahin ko grasya na akong ilhon ang imong presensya o lihok sa akong kinabuhi karong adlaw. No? Dapat pasalamatan nimo ang mga grasya na moabot nato matag adlaw. Kana lang daan na kay sudan ni mata sa buntag. Di biya tanan. Kay ba mo anang Manila kanang Tondo. Nay baligya ana pagpag. Kay ba mo nang pagpag? Kita naman na sa TV. Nga kanang mga tao sa Tondo nga wa entay gikaon ang uban. Manguha sila o mga salin-salin na ipanglabay sa Jollibee, sa manginasal, unya ila na hugasan sa tubig, unya lutuon. Butangan harina, butangan gatas, sa mga ilami po. Unya asinan, butangan sili o kanang paminta, na ahos. Uro ini magluto, uro branyo tagaw doon. Paliton kinilo. Oh, ginalaghanan. Unya daghan man po nangaon. Nabuhi man po ng mga tao nga tigpalit o pagpag. No? Ngayon nahitabo mo ng pagpag. Tungod sa kapobre sa tao. Pero kamo din hiwa mo magkaon o pagpag. Ano man? Kay hani po magkaon na ng pagpag. Pero kay isipahan pa lang na ito gakaon. Ha? Isang paghihugasan ng isabuna nag-arihil dito kung kaon na paano ka tayo magkaon o kamunggay, puro kamunggay, no? Ato matadiri kay napatay garden o kapuan ka magatiman sa imong garden, mananong na ikagabasa pasagdan na niyo mo katay mo kuara man na pasagdan naman na mag-ibuhian na, no? So, dapat ilha ang lihok sa Ginoo sa imong kinabuhi adlaw-adlaw. Timanin ninyo ni, hingsaad ang Ginoo, Mateo 28:20. Ako maguban kaninyo kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ginoo kauban nato, promise niya na. Kung sa ayaw pagunahuna nga ikaw na Ginoo, liko-liko ka sa ito, nga wa ang Ginoo kanang ikaw ra usa, ang Ginoo na ani mo. Kuwang lang tao pag sampit. Istorya-istoryahin ang Ginoo kaya ang Ginoo na naguban nato. Number 2, repentance. Kinabuhi ni San Juan Bautista, ningon siya sa Mateo 3,
versikulo 2. Mateo 3:2, ingon siya, hinulsuli o biyai ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Hinulsuli o biyai ang inyong mga sala. Leksyon sa kinabuhi ni San Juan, repentance pag hinulsol. Masama na pag hinulsol, duha ka butang. At tulo. Tulo ka parte ang pag hinulsol. Ayaw ninyo kalimutin eh, tulo ka parte. Tulo ka elemento o kumplitong pag hinulsol. Number 1, kasubok sa sala nga nabuhat. Usa man ang kasubok, kana bang gamahay ka? Kana naa kay intensyon nga di na ni nang imo na gyutong saling ko itong sa nga imong nabuhat. Gamahay ka. No? Katong pa sa 2 Corinto 5:10. Arader. Sis ako kon kay usahay kini. Kalimot ako ni ubang mga bersikulo. 2 Corinto 7:10. Paminawa ninyo. Ang Diyos nung kasubok makapahinulsol o magtultol kaninyo sa kaluwasan o dili kini angay basulan. Apan kamatayon ang sangputanan sa kalibutan ng kasubok. Ha? Sa mga kalibutan ng kasubok, kana masubok ka kay wakay kwarta, kanang imuhang anak kita kay drug addict, o way kabayan kurente, kanang nagida yung butang-butangan kasi musilingan, mga manitaw kalibutan ng kasubok, o magpadaka na, kamatayon ko ang sangputanan, ano man, either masakit ka, sige ka muna sa imong problema, or maghikog ka. O naitabo sa ubang tao. Pero ang Diyos nung kasubo ko no, mo resulta sa paghinulsol o mutultol ngadto sa kaluwasan. So minsan ni San Juan Apostol, paghinulsol, Bautista, paghinulsol, first part ana, Diyos nung kasubo. Kanang ingon sa Beatitudes, kanang 8 kabulahan, di ba na usa ang pagsubo? Sa to na ingon niya? Kulang kung nagsubok, kay lipayon ka. Yes. Mateo 5, versikulo 4. Mateo 5:4. Bulahan ang nagsubok, kay lipayon sila sa Diyos. Kung sino pasabot na nagsubok? Ang nagsubok ani nagsubok sa iyang mga sala. Matod pa ni Katikisim St. Pius X. Ang nagsubok sa iyang mga sala o ang kasalanan sa kalibutan. Wala nga ulit mga tao magpakasa. Dita mo malipay. Dita mo dahil nila. Kung dili, atong badlungon. Kita dita maghambog sa atong mga sala. Kaya na may uban na lunggan ako. Ako dito ko padaw-daw. Musungol ko. Unsay imong pagtagad na ako. Mubawas ko. Dahil wala uban. Murang proud pa sila nga. Iyan na ilang batasan. Ang ay bata mahambog ng batasana? Dili tayo mahambog kay dili na Diyos nun. Nalitaw gipo sa Facebook na ang akong pagtagad nimo depende kung unsay imong pagtagad nako. Ha? Sakto ba na? Sa Diyos nang dili. My attitude to you depends on your attitude to me. Kaya daghan ba kayo mo react ka heart, care, or life? Kaya i-share pa. Sakto na sa'yo. Sa'yo na. Kaya ano man, nag-iyon ni Kristo nga balaod sa unang panahon, mata, bayaran mata, gipon, bayaran gipon. Kung ikaw gisumpag na hingo imong gipon, hingo imong gipon to gasumpag imo. Mao ni balaod sa unang panahon nga giotro ni Kristo. Kaya si Kristo, apan sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaaway. Kung saan na napagpungat, meaning ang imong kaaway, nagbuhat imong dautan, balusan imong maayo, bisan sakit sa imong kasing-kasing. Mao na gugma. Ang gugma lagi, aksyon, buhat, dili feelings or emosyon. So man ang unang elemento sa repentance, ikaduha, kasubok to, ikaduha is dili pagbuhat, pag-usab, no?
pagsaad nga dili na mo usab sa salang na buhat. Ato pa, promise ka na di na nimo baligon ang imo sala. Kay ang magplano ka baligon mo sunod buwan. Ayaw na buhata pag-usab ang imo sala. No, maunay pag ikaduhang elemento sa paghinulsod, pagtapat sa dili na pag-usab sa salang na buhat. Ang Ginoong Hesus miingon sa gabi Bratonyo, ang atong living saint niabot ngayon. San Juan Kapitulo 5, kung basahan kay, may taon sa ang exact verse kay sayang. Juan 5:14, niingon sa Jesus, dihay tao nga gabuyon sa higdaanan ba? Dan ang imong higdaanan og lakaw, atong di kalakaw, nakalakaw. Yaginan sa Jesus, naayo ka na. Ayaw na pagpagkasala, aron dili ka mahiagom sa labi pang nilad nga kahinta. Kumana nga, kalawang elemento sa paghinulsol, ayaw na pagpagkasala. Go and sin no more. Ikatulong elemento, pagbayad sa salang na buhat. Pagbayad. Kung sa may term na nasa karaan, penitensya. Kung sa asa man na mabasa, Brad, nasa Daniel 4, versikulo 27. Mahal na hari, paghimog mga buhat sa kaluoy, aron mabayaran ang imong mga sala. So, bayad ka sa itong mga saan paghimog bayad? Buhat sa kaluoy, mga pag-ampo, mga maayong buhat. Ano, makabayad ka. Anong bayaran man, Brad? Aron nga inikamatay na to, dili ta pabayron na nasa purgatorio. Kaya napalagi silot na angay bayaran. So, manay tulo ka elemento sa paghinulsol. Ang kasubo sa salang na buhat, ang dili na pag-usab sa salang na buhat, o ang pagbayad sa salang na buhat. Manay kadong leksyon sa kinabuhi ni San Juan Bautista. Repentance. Ikatulo. Humility. Ang pagpaubos. Mateo 3:11. San Mateo 3:11. Itong basahon. Atong una mo'y Bible. Mata, lumpa tagbasa. Mateo 3:11. Ato ba din eh? Ako nagbunyag kaninyo pinagi sa tubig. Aron pagpakita na naghinulsol, umibiya na kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinagi sa Espiritu Santo o sa kadayo. Siya mas damanan pa kay kanako, kung dili gani ako amay, bisan gani sa pagbitbit sa iya sandalias. Manay humility. Si San Juan ingon, namunyag ko, hinggilit na muna ako. Pero may maabot, mamunyag, dili tubig gamiton, Espiritu Santo o kalayo. Kaya naman, ini si Jesus, mahatag ninyo sa Espiritu Santo, sa dila, sa kalayo, adlaw sa Pentecostes. Yang kinitaw na, labaw pa kay kanako, kay ako dili ganit takos, pagbitbit sa iyang higot sa iyang sandalyas, pagpadpad sa higot sa iyang sandalyas. Mo na nga, buot ipasabot na magpaubos yung kanunay. Dili na to iluhon na to kaugalingon nga labaw sa uban. Isa pa kung sa itong abilidad. Kaya kining atong abilidad, ang nakay kwarta, napakay abilidad, kung sa pana, kana gikan sa Ginoo. O mahimo nagbawion sa Ginoo any time of your life. Bisa kung sa. Kanawar ko ng mga example. Kana naay mauban ang mga libuto nga wala lagi naaman ang tablitas para high blood. Dili man mo tumar. Imbes na libre ang tablitas sa sinter na stroke. O ang pikas lawas di na yung tama kalihok. Kanya buto na naon nga abunda man ang tablitas kay libre man sa sinter. Di budgetan man na sa gobyerno. Mga na, sa man na ang pagmahay o ilaki na, kung nakamuhog, nangahiblan na mo,
maintain yung tablitas. Ayaw mo kahandlo ka na tablitas. Kaya mo na dialysis na ng tagbaw o maintenance. Ang makadaot ka ng pagkakidney ka ng tablitas sa arthritis. Ano yung makadaot sa kidney? Dili ng tablitas para high blood, para diabetes. Wala nga, ang ako lang punto nga, anytime kuhaon sa Ginoo ang naanin mo, ang imong maayong panglawas, ang imong bang kinabuhi si Pako, ang imong mga property, ang imong kwarta, nagkay mga dato na pahitag paagi nga ang ilang daghang kwarta, maupot ihapon kay utangan sila magkalilisang sakit. Labon tong na break ato, gagaon buwan, wato utangin sakit puro magkalilisang. Puro pag bahin-bahin sa Ginoo, kalibutan ba? No? So mga na dito, wate ikapaghambog ang kalibutan na. Kay bisag unsa pa kadato, unsay porma nato initanan nay katapusan. No? Ginoo ra gyud mo patas. E ba mo nga death is the great equalizer. Ang kamatayon maoy magkapatas sa tanang tao. Totoo ba na? Dahil ko ilingon na Brad, di man gyapon patas, Brad, kaya dito sa cemetery, to may mausoleum, to pwede butang apartment, to pwede butang sa Zolta, di Tarugar, Ragoros, to pwede lami, kapatiyon. Ha? Pero ang kana, para man ang sister, Brad, external, para man ang, kana, external, na, bye-bye, na, pero ang ba naman tiyon, ngayon, kaya, uy, guwapuha, maging kalabirahan eh, uy, guwapaha, maging karihor na tanan kalabira. Kaya ang kamatayon mo patas na to tanan busa way magkapasigarbo. Manang humility. Kaya lagi Lucas 18:14 nga ingon ang Ginoo, ang magpataas niining kalibutan na ipaubos sa Dios. Ang magpaubos niining kalibutan na ipataas sa Dios dito sa langit. Unsa man kuno ang first sign of humility. Ang unang senyales sa taong mapaugsanan matod pa ni Saint Benedict de Abot sa Benedicto Abad siya. Obedience is the first sign of humility. Obedience. Ano man? Kung humble ka, mutuman ka sa balaod sa simbahan, sa gobyerno, ano man? Balaod sa Dios. Kay kung di ka mutuman, tablag wa ka magpaubos sa otoridad. Mga nga, ilahan manimo ng tao na garboso kay ni balaod, di mo sunod. So, kung humble ka, kasi balaod, natuman dyan ta kay ubos naman ta sa otoridad, ibang kita'y otoridad. Si San Juan Bautista, humble yun siya nga niangkon nga ubos na yun siya ni Jesus. Kaya lagi, ikaw sa nag-andam. Number 4, ang ikaw ba? Point others to Jesus. Point others to Jesus. Ang ubang tao, dalha ato ka, Jesus, dili sa imong kaugalingon. Matod pa sa San Juan 1:29. Nining panahon na, namunyag si San Juan Bautista kang Jesus. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus na nagpadulong kaniya. Umingon siya, ala nating karnero sa Dios na nagwagtang sa sala sa kalibutan. Juan 1:29. Ang ubang tao, iyang inan, tanawan ninyo, mauna ang kordero sa Dios. Kanang kordero, Spanish na, sa nating karnero. Lamb, na Spanish, na anan ng Spanish kay sakop man sa mga Espanyol sa unaman ang kordero sa Dios. Kaya diyan may bata ang kantag Kaldero sa Dios. Uy, no, hindi na kaldero. Kordero. Tiap di vlogger nga agi kuanan ako Kordero. Ginawangan niya. Wala ka dito. Nabaos, kaltingog, naamang. Gigabangan na ito. Kaya di vlogger ba nga, gibugal-bugal ba, kanta-kanta, kordero, gibugal-bugalan. I-pause na yung tingog. Karon, ini kuan kaning puntuha na point others to Jesus. Kanin ito magsangyaw ka, dili atong kaugalingon atong sangyaw kung dili si Kristo. Kasi pasapot,
Kaya ubang tao o istorya, bisag wa kung magsangyaw ka ng istorya mo. Ang idan ka muna yung topic, myself. I love myself. Ano mana? Ako'y kailangan mag-istorya mi. Ako. Oh, ang iyang topic pero ang iyang problema, ang iyang mga kasinatian, mga na topic tanan. Pahit kanunay sa iyang kaugalingon. Na di daghang tawo man. Oh, imbes nga ang atong hisgutan ang Ginoo. Natinga po kung ano yung uban nga mga nag-alagad sa simbahan o magtapok, di man Ginoo may topic. Ang topic kay si Juan Malita. Ha? Isinunso ka marin. Ex-marin. Puro politika o dili politika katong namatay ang sa. So, bisa puro o kung mayroon na dito mo hisgot, ala, pwede mo tamo hisgot. Pero mao na lang kanunay hisgot, chismis about politics. Makalimutan sa atong misyon isip binunyagan, isip propeta, ang pagsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo sa pulong sa buhat. Wala nga, nindot kayo ni masipti, magtapok kay among isgutan, bahin sa Biblia, bahin sa pagtulunan sa simbahan, bahin sa kinabuhi sa mga santos, mga debosyon, mo ni makapanasig na to kay imagine ninyo ni ang bangka kung balik-balikon mahimong tinuod niya tuwa masayon. Kaya kanina itong bangka kung ibalik-balik, mura na nagtinuod. So matong istorya atong mga katong kagubo, nagsinando. Iyon ang 18 ka mga marin na apil si Loren Ligarda nakadawat o balita. Ya, si Loren kay apil dahil sa grupo nila Alan Peter Cayetano. Ingotro na po rin, nasipyan kaya duwa di maapil si Loren. Ya, karon ibaligtad naman si Cis Escudero o si Will Gasalian, gideclare na po nakadawat o balita. Parang libong thousand si Karo, kadawat o wa, kay sa unang sulti wa kadawat, karon ni balhin ni kadawat na po. Usod-usod din yung affidavit at yung mga 18 Marines. So, wala yun ba nga, huwag ko mahukom ha, o tinood ba na, o bot-bot. Pero maglibog ka. Asay tinood na eh. Kaya hindi lagi, huwag klaro nga istorya, balik-balikon, mura po tinood. No? Mura tinood. Wala nga, ang atong itapik perme, hindi na mga chismis na di makatabang sa atong kaluwasan. Itapik ang imong imarites ang mga pagtulunan na yung mga maayong buhat ba. Kung sa'y atong ikatabang sa atong isikataho, sa atong kapilya, kung sa'y atong ikatabang ang mga batanon, maluon sa Ginoo. Mga pasipid ba ang mga butang makaayo sa mga tao, labi na ang pulong sa Diyos. O niya nga itapik. Mana, point others to Jesus. Dili kay point others to your idol politician. Kaya sabi ninyo, kung may mga kinaiya sa mga Pinoy, ang kinaiya sa Pinoy, patronage politics. Sa mga patronage politics, kinsa akong idol, mo na akong patron. Bahala ng daghang sa'yo, ibuhat ni idol. Kay idol na naho, loyal sa po ang idol na. Isang gamuhan ka di mo, loyal na ihapon. O na initabo nga, mga tarong mga tao, di ikaw kadagan, kay umudagan, pildidaan, kay naa ang atong loyalty sa atong idol. Sa'yo na, isip ikaw butante ang imong loyalty sa nasod. Sa bayan ba? Sa nasod, dili sa idol ng politiko. E ka ng politiko lagi, gamay rin mapili, o na magaling. Pero mabutan magyapon ka, pilihan mo ng di tantong kurakot. Less evil. Okay, number 5. Ikalimang leksyon sa kinabuhi ni San Juan. Let Christ be first. Christ first. Meaning, unaha si Kristo sa imo kinabuhi. Juan 3:30, ito basahon. Juan 3:30. Ingon din ingon si San Juan magbubunyag. Kinahanglan nga si Kristo mouswan o ako mokonhon. Si Kristo ko na mouswan, ako mokonhon. So, ang atong ipataas sa atong kinabuhi si Kristo, dili si Duterte, dili si Marcos, dili si Lenin, kinsa pa na inyong idol.
ang atong ipataas si Kristo. Kung kini politikuha, wa iya baruganan supahi sa pagtulungan ni Kristo, dili ko mosunod ana, ari ko ni Kristo. Kung sa kato nga politiko nga inayon sa pagtulungan ni Kristo, mo ay akong sundon kaya ito ipataas si Kristo. No? Pero mao lagi hako ang kasi istoryahon mo. Ini kabut ko, ini ato mga istorya, ini kabut sa uwan-uwan, mapalin gani tanan. Mapalin gani tanan. Palit sa Oh. ano, Pero, bago ka yung Di papel. man ta mo undang pagsangyaw kay moabot mo ilang panahon nga Holy Spirit mo kuan gyud mo penetrate ang mensahe sa imong kasing-kasing aron mo doon makonsensya na gyud ang mga tigdawat o uwan-uwan. Ako sa una tigdawat og uwan-uwan. Pero sa dihang na CFD na ko, kapamalandong na ko, inundang ko kong dawat, bisan ko breme, undang lang ko, giagwanta ka na ako, naibog ko, nasuya ko sa akong bahay, mo dawat na sila, agaw ka kaya mo dawatan mo, bahala mo na eh. Kaya ako ko dawata sa kabayo, panimalay. Ako, sangyaw ko nila, di ko tuhuan. Wala natuman ang kasulatan, di rin ako. Kaya sama na mga kailang, kaya na mo. Kung ba ko sa istorya, kung di sila di sila musunod na ho, kay ganahan, di sila kudawat o uwan-uwan. Saan man na ron? Mag-imuhang loob ko. Iyan po na naman. Ika-unom, live simple. Simple life. Mateo 3:4. Kung saan ka-simple ang kinabuhi ni San Juan Magbubunyag. Paminawa ko ninyo, Mateo 3, versikulo 4. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo ug nagbako siya panit ug ang iyang kanunon dulon og dugos. Yawa no? Simple. Kita, simple life. O di kinahanglan ang magpanitan nato to atong karne karon na may ato isuot. Ha? Kung dili kinahanglan nga mahalon ato ang mga silina, importante limpyo. No? Di ta magpalabi o luxurious kana bang sa may Bisaya ang luho. Luho. Paluho. Simple life. Wa pasabot simple life ani nang tamanod bras kay simple.